Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina ay pinangunahan ni Victor Wembanyama ang San Antonio Spurs sa isang very dominant win kontra sa OKC Thunder sa isang win or go home game 6. Nagtala nga siya ng 28 points at hindi niya man lang pinalamang ng kahit isang beses ang OKC sa game na ito. At first time itong nangyari sa OKC sa playoffs since 2016 at umabot pa nga ang tambak nila ng halos 30 points. Umbisa pa lang nga ng game ay sinet na ni Wemby ang tone. Magkakasunod na 3 points ang kanyang ginawa at magandang simula na ito na nagresulta sa magandang ending para sa Spurs. Ngayon nga ay kasado na ang Game 7 matchup nila na ayon mismo kay Wemby na nakapaglaro na sa big games tulad ng gold medal game sa Olympics laban kay LeBron, Curry, Kevin Durant at buong Team USA. Ang Game 7 na ito ang biggest game ng kanyang basketball career. Ganun na lamang kahalaga para sa kanya ang game na ito mga kaibigan. At ayon din nga kay Wemby ay talagang i-empty niya nga daw ang kanyang gas tank. Gagawin niya nga daw ang best niya upang matiyak na manalo o matalo man sila ay hindi siya magkakaroon ng pagsisisi na hindi niya binigay ang kanyang best performance. Si SGA ay kinonsider din ang game na ito bilang ang biggest game para sa kanya kahit na nakapaglaro na siya ng Game 7 sa NBA Finals mismo. Nakataya na nga daw dito ang season nila at ang history na nais silang gawin. Kaya naman magiging kaabang-abang ang game na ito. Tiyak nga na magiging kaabang-abang ang bakbakan na ito mga kaibigan. Ang superstar ng dalawang team ay alam pareho kung gaano ito kahalaga at nangako na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Kung kayo ba mga kaibigan ang tatanungin, sa palagay nyo ba ay magagawa ng San Antonio Spurs na manalo sa isang Game 7 na gaganapin sa home court ng OKC Thunder? Habang ang Detroit Pistons naman matapos na maagang mapauwi sa playoffs bilang ang number 1 seed sa Eastern Conference, nais nga nilang gumawa ng mga pagbabago sa kanilang lineup. Nais nga nilang bigyan ng isang legit na tulong si Cade Cunningham sa scoring dahil siya na nga ang playmaker nila at siya pa ang inaasahan na magbubuhat ng scoring ng team dahil ang number 2 option nga na si Jalen Duren ay nagkalat buong playoffs at matapos na mag-average ng 19 points per game sa regular season ay hirap na nga itong maka 10 points noong playoffs. Kaya naman si Tobias Harris na ang tumayo bilang number 2 option nila sa opensa at magaling na ito. Subalit kung magiging makatotohanan tayo ay napakaliit nga ng tsansa na magkampiyon ng isang team na may Tobias Harris bilang number 2 option. Kaya naman ngayon ay titingnan nga ng Pistons ang availability ni Kawhi Leonard sa trade market matapos na hindi makapasok sa playoffs for the first time sa kanyang career nang hindi siya injured. Sa ngayon nga ay andon ang rumors tungkol sa possible Kawhi Leonard trade dahil sa edad at achievements si Kawhi ngayon ay baliwala na nga sa kanya magandang stats at records sa regular season at ang nais na lamang ay maglaro para sa isang team na may kakayahan na magkampiyon at sa ngayon nga ay tugma sila dito ng Detroit Pistons. Ang problema lamang dito ay malamig nga sa Detroit. At isa sa mga dahilan kung bakit umayaw si Kawhi sa Toronto ay dahil sa klima nito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?